Magandang araw sa inyo. Alam nyo ba na yun, bubuksan natin ng isa sa mga pinakasikat at, mahiwagang alamat dito sa Pilipinas. Ito yung kwento ng Biringan, yung pinatawag nilang Phantom City. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Oh, ito muna ang tanong. Naniniwala ka ba sa mga siyudad na bigla na lang naglalaho? Yung tipong isang araw andyan, tapos bukas wala na. Isang lugar na hindi mo mahahanap sa kahit anong mapa, pero maraming naniniwala na totoo ito. Diyan mismo nagsisimula yung alamat natin ngayon. At sa sentro ng alamat na to, makikilala natin ang isang lalaki. Ang pangalan niya ay Lando. Isa siyang simpleng tao lang, pero yung pangarap niya, abot hanggang langit. So, kilalanin natin si Lando. Imagine, ang buhay niya, simple lang talaga at halos paulit-ulit. Gigising bago pa sumikat yung araw, sasakay sa bangka, tapos makikipagbuno sa alon para lang may maiuwi sa pamilya. Tahimik yung buhay niya, oo, pero para kay Lando, parang may kulang. At dito na nga naguugat ang lahat eh. Hindi siya kontento. Alam mo yon, tuwing gabi, habang nakikitingin siya sa mga bituin, yon lang ang iniisip niya. Sana makawala na sa hirap. Sana marating niya yung buhay na, alam mo na, puno ng yaman at karangyaan. At dahil nga sa sobrang tindi ng pagnanasa niyang to, isang araw, parang dininig ng tahana yung hiling niya. Pero sa paraang hinding-hindi niya inaasahan. Picture this, habang nag-ayos lang si Lando ng lambat niya sa tabing dagat, may biglang lumapit sa kanya. Isang lalaking hindi pamilyar. Sobrang gara ng suot, makintab yung sapatos, parang hindi talaga siya bagay doon sa simpleng nayon nila. At may dala siyang alok na babago sa lahat. At ito yung mismong sinabi sa kanya, sa isang paglalakbay, ang yaman na iyong pinapangarap ay mapapasayo. Naku, isipin nyo na lang para kay Lando na pagod na sa kahirapan, yung mga salitang yan, parang musika. So eto yung deal. Simple lang. Ang kailangan niya lang gawin ay maghatid ng isang misteryosong kargamento sa isang lihim na siyudad. Ang kapalit, yaman na hindi mo raw kayang bilangin. Di ba parang ang dali? Pero parang too good to be true? Siyempre, dahil nasilaw na siya sa ginto, tinanggap ni Lando yung alok ng walang pag-aalinlangan. At dito na nagsimula yung paglalakbay niya patungo sa isang mundong hindi niya kailanman inakala. Nagsimula na siyang maglakbay at bawat hakbang niya, palayo siya ng palayo sa mundong kilala niya. Dinaanan niya yung ilog na hindi umaagos, yung gubat na sobrang tahimik. Nakakita siya ng puno na gawa sa purong ginto at tumawid pa siya sa isang tulay na gawa sa ulap. Lahat ng to, mga babala na sana. Pero ito yung pinakakrusyal na parte. Alam niyang may mali. Ramdam niya na may panganib. Pero anong ginawa niya? Pinili niyang magpatuloy. Kasi mas malakas yung hatak ng yaman kaysa sa takot niya. At sa wakas, narating na niya yung dulo ng paglalakbay niya. Ito na yung kasukdulan ng kwento, ang pagdating niya sa maalamat na Biringan City. Grabe, isang syudad na kumikinang sa ginto at alahas, yung mga tore abot langit, tapos yung mga tao laging nakangiti. Sobrang ganda, sobrang perfecto, pero may kakaibang pakiramdam. Isang karangyaan na parang hindi totoo, na parang panaginip lang na pwedeng maging bangungot anumang oras. At doon niya nalaman yung totoong kapalit. Yung pangako ng yaman, isa lang palang ilusyon. Yung walang hanggang kasiyahan, naku, ang totoo niyan, walang hanggang pagkakakulong pala. At yung pinapangarap niyang bagong buhay, ayun, magiging isa lang siyang kaluluwang ligaw, isang bilanggo sa biringan magpakailanman. Pero dahil bulag na siya sa karangyaan, anong ginawa ni Lando? Tinanggap pa rin niya. Yung kasakiman niya, yun ang tuluyang sumelyo sa kapalaran niya. Ngayon, pag-usapan naman natin yung wakas ng kwento at syempre yung aral na iniiwan nito para sa ating lahat. Mula nung araw na yon, hindi na nakita si Lando sa nayon nila. Sa isang banda, nakuha niya yung pangarap niya, di ba? Isang bagong buhay sa biringan. Pero sa proseso, nawala naman yung sarili niya, yung kaluluwa niya. Napakalinaw, di ba? Ang aral ng alamat na to ay tungkol sa kasakiman. Isang paalala na yung sobrang paghahangad natin sa material na bagay pwedeng maging dahilan ng kapahamakan natin. Na sa pag-aabot ng mga pangarap, hindi dapat kalimutan kung sino ba talaga tayo. At dito natin iiwan ang lahat? Isipin nyo, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Lando at inalo kayo ng lahat ng yaman sa mundo pero may kapalit, ano ang pipiliin nyo? Yung simpleng buhay na totoo o yung karangyaan na isa palang kulungan? Isang bagay na sulit pagnilayan